health, prevention, public safety. As temperatures continue to rise and infectious diseases remain a global threat, Filipinos face a growing number of health risks that can affect daily life, work, and community safety. From heat exhaustion, foodborne illnesses and dehydration, to dengue, respiratory infections, and emerging viral diseases, how prepared are we to protect ourselves and our families? I'm Angelique Lazo, and this is In Person. Ito ang In Person. Our guest tonight is an infectious diseases expert and one of the country's most trusted voices when it comes to disease prevention, outbreak response, and public health emergencies. Please welcome in person infectious diseases expert Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Dr. Ray, and welcome to our program. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, salamat po sa oras na ibibigay niyo sa amin ngayong gabi. Una po sa lahat, gaano po kaseryoso itong pagdedeklara ng World Health Organization kamakailan ng isang public health emergency of international concern kaugnay po sa isang uri ng virus. Dati po, Ebola virus lang, ngayon may nakadugtong na iba pang salita, bundibugyo o bundibudyo, Ebola virus. Pangalan pa lang, nakaka-nervyos na. Oo, maraming strains. Kasi virus yan eh. Maraming strains po ng Ebola virus. Meron pong Zaire, Yes. meron pong Bundibugyo. yan sasabi ko kanina. Meron pong Sudan, meron pong Thai forest, meron po. So apat po kasi ang kinikilala po ng mga medical expert na pwede po mag-cause ng human disease. Ito nga po yung ngayon, yung pinag-uusapan, kasi nga po nakakabahala kasi wala pang available na vaccine and gamot for this strain ng Ebola virus. Pero this is newly emerged po ba itong bundibugyo? Matagal na po yan. Matagal na po yan. Nagkaroon na po ng mga konting mga epidemics, mga outbreaks yan doon sa African country. Continent. Okay. Ngayon na siguro nag-surface yung pong issues kasi nga po mabilis kumalat. Kasi nga po talagang lubha naman po talagang nakakahawa po itong Ebola virus na in Bundibugyo general. Opo. strain. Okay. Para po sa kalaman ng ating mga manonood ngayon, ano po ba ang mga pagkakaiba o what makes Bundibugyo virus different from other forms or other strains of the Ebola virus? Well, halos pareho din naman. Although ang mortality rate ng Bundibugyo is medyo mababa ng kaunti kumpara do Zaire. Zaire So it's more Ebola potent virus, pa, no? Ang pagkakaiba lang talaga among this strain po, ito pa lang kasi yung Zaire Ebola virus kasi merong available na vaccine. Vaccine for that, oo. Okay, na ginamit na before. Ito sa Bundibugyo ay wala pa ho eh. Wala pang bakuna, wala pang available na gamot na pwedeng gamitin. So, highly contagious. Madali po na ililipat. Yung contact, extreme, person to person. Contact po, ang nangyayari po, nag-aalaga. Doon sa positibo, hindi siguro niya alam na Ebola virus pala itong kanyang inaalagaan. O kung hindi naman po, kung namatay naman, yung mga burial practices sa lugar nila. Alam mo naman sa ibang country, iba rin mga burial practices. Di ba? May mga, mga celebrasyon Mga pang ginagawa. ritual sila, Diba, mga ganun? So hindi ritual. nila alam yung dugo, yung mga ginamit ng pasyente na positibo na matay doon sa ganong klaseng Ebola virus po, ay pwedeng nahawakan nila, tapos naiano sa ilong, sa mata, sa bibig, yung mga tipo po. Kaya po nailipat kaagad sa tao. Ayun, okay. Sa pananaw ninyo bilang isang infectious diseases expert, ano po ang pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis po ang pagtaas nito dun sa Democratic Republic of Congo at sa Uganda? Although kasi ilan lang po sa atin na nakakapunta po sa African continent, but generally speaking, we know na medyo rin sila, developing countries din po sila. And maybe may mga similarities din po sa ibang lugar natin sa Pilipinas. Well, ang dami kasi tayong kababayan din kasi na, alam mo yung nag-celebrate ng wedding anniversary sa African
Alam mo, may mga Oo, ganun di ba? ganyan. So Naku, marami talaga, kumbaga, magbiyahe. tourist-wise, pwede talagang pinupuntahan din talaga yung lugar na yon. Kaso nga lang po, syempre kakulangan po sa kaalaman din, sa lugar din po nila. Syempre po, yung pong protective aspects po no ng Yes. ginagawa po, hindi hinahandle lang kung ano-ano basta-basta na wala man lang pasintabi, kaya po naililipat ka agad po sa kapwa-tao yung po mga ganon. Hindi ka agad sila na isolate or naka-quarantine, kaya naman po ganon na lang po ang nabahala ang WHO pagdating po sa Ebola virus. Okay. So in case nga po may mga kababayan tayong either pumupunta doon for leisure Di ba, or meron maybe ganun for eh. work din po, no? Malay Safari. natin. Oho, Yan, yung mga naririnig mo siguro nagsasafari. yan, di ba? Oho. Sa safari adventure. Yes, okay. Ano ho yung, well, sometimes, di ba, a common cold, merong cough, di ba, meron kang fever. Ano ho yung mga dapat bantayan ng mga pangunahing sintomas ng Ebola virus na dapat ho tutukan ng ating mga kabayan? At least aware lang po tayo, no? that Well, number we have one to be kasi, careful. initial, kasi meron po tinatawag na dry stage yung pong Ebola virus. Sa unang mga araw pa lang na magpapakita ng senyales, simptomas, para kang tinatrangkaso. Aha. Okay? Natrangkaso ka, masakit ang ulo, mataas ang lagnat, masakit ang kalamnan, walang ganang kumain. So parang typical of a flu. Yes, Di ba? yes. Pero kung hindi mo natanong yung kaibigan mo sa kagaling, nag-celebrate kami ng asawa ko safari adventure. Oo, yung hindi mo na-trace. Hindi mo natanong yun Hindi mo naitanong at hindi rin na, kasi nga naman, lumipad pabalik ng Pilipinas. Yung ating kababayan, pumasok sa pantalan natin, pumasok sa airport natin. Walang lagnat eh. Wala pa. Wala pa lagnat eh. Di ba? Kumbaga, nasa incubation period pa lang. When you say incubation period kasi, hintay mo dumami, mag-multiply yung virus bago magpakita ng signs, flu-like symptoms. How many days Doon- po ba yan? Linggo ba yan? The incubation period is really 2 days to about 21 days or 3 weeks. Okay? So kung yung pasyente mo, malakas ang resistensya ng pasyente mo, bumalik sa Pilipinas, wala. As is normal. Oo. Di ba? Pero pagdating dito, nag-manifest ng flu-like symptoms, kung di na-elicit ng doktor, saan po kayo galing? Saka pala sinabi na, nag-safari adventure po kami ng asawa ko. Yung mga ganun tipo. So, doon pa naman, Africa. Well, sandali lang. Wala na, na-expose na lahat. Yung tao. Until such time na mag-manifest na ng grabe yung pasyente, okay, na from dry to wet, ayan na po, magdurugo na ang ilong. May ganun po. Fluid losses, pasintabi po sa kumakain, Oo, suka ng suka, nag-LBM, masakit ang tiyan, ay biglang magdudugo na ang mata, ang ilong, ang bibig, everything, no? Hemorrhagic kasi ito eh. Hemorrhagic, Ito pong Ebola virus natin. So doon pa lang, parang wala na. But by then, Na-expose is that- na lahat. Aha. Na-expose na lahat, no? Ito naman din sa pagtakbo sa ospital, hindi rin na-elicit. Hindi rin na-elicit na galing pala sa ganong, na merong positive na cases ng mga Ebola virus. Talagang isa yan sa mga posible na makapuslit, kumbaga sa atin. Ano po yan? Kailangan magpa-blood test? Ano po yung May mga paraan ginagamit para- naman po. Oho, May madetect? ginagamit naman po tayong mga serological test, no? Polymerase chain reaction. May mga serological test po na ginagamit po para madetermina na Kung ano ito ay eksakto. anong klaseng virus po ito. Pero siyempre po, hindi naman po lahat ng ospital din ay meron. Di ba? yes. Pinapadala natin po yan sa Research Institute for Tropical Medicine Diseases, po, opo. sa RITM, yung mga ganun po, yung ating po mga malalaking ospital, kumbaga. Okay? Paano po napunta naman sa isang level 1 o level 2 hospital lang yung pasyente? Yung mga ganun tipo. Oho. Hindi naman sa gusto mo, hindi naman ginusto, pero namatay, nag-bleed namatay yung pasyente. Ito namang nursing attendant, hindi naman Hindi niya alam yung nag-ingat. kaso, Oo. hindi nag-ingat, hindi yung PPE, hindi nag-gloves and everything. Basta nang binalot yung remains. pasyente, di ba yun, ganun. Wala, exposed na. Ayun na. Yun yung mga, yung
person to person, yung close contacts po, yun ang ayaw po nating mangyari. Okay. Isa pa hong sakit na nababasa at naririnig natin na medyo nakakabahala din. Another foreign sounding name, hantavirus naman. Okay. Nag-hunt nga ba to ng mga tao? Ano naman ang pinagkaiba Ako, matagal na ho ho nito? yan. Matagal na po yung 1930s pa, Ay, 1980. ganun ba? Pero 1930s parang pa yan. na-revive ang kanyang, Opo. kanyang Matagal na bagsik. po yan. Ano yan. Galing sa, first na-discover kasi yon sa Hantaan River in Korea. I see, okay. Hantaan River sa Bay Korea. Na mayroong war, civil war doon, di ba? At marami nga pong namatay. And they found out na galing pala sa mababait. Sa mga daga. ano rin, mga pamilya ng rodents din daga, po. rodents po. Oo, I Di ba? see, Yung mga okay. ganong tipo. Which ibang-iba naman sa Ebola. Ebola naman is fruit bat naman ang pinagsasabing reservoir. Ito pong Ebola virus. No? So, ito naman yung, kaya naman na sumikat itong hantavirus dahil namatay yung asawa ng sikat na actor in Hollywood. Di ba? Yes. Na nakatira sa isang posh na village. Na, How did it daga, happen? nakatira sa mamahaling Sosyal na lugar. sosyal na lugar, namatay. Ganyan. Pero kasi nga naman, ang mode of transmission kasi is nasa droppings, ihi, laway, Parang dumi. leptospirosis. Magkaiba naman ito. Kasi itong sa hantavirus po, dry. Nag-lawn ka, naglinis ka ng garden mo. Hindi mo alam, doon pala tirahan ng mga rodents, yung mga na may bitbit na hantavirus. Okay? Winalis-walis mo. Okay? Nasinghot mo. Nasinghot mo. Pwede. Nasinghot. Mukhang ganun ang nangyari sa asawa ng sikat na actor ng Hollywood. Okay? Tapos parang ganyan din siguro ang nangyari doon sa loob ng isang cruise ship. Yes. Isang Na cruise ship, ang dami di ba? mong na-stranded, di ba? Pero kasi, iba yung mga sumakay doon sa barko. cruise ship kasi galing sa lugar ng Argentina at Chile na kung saan yun ang unang mga nagkaroon ng mga outbreak ng hantavirus. Na again, sumampa sa barko, walang manifestations. Pero bago umalis siguro, naglinis ang bahay. Ayun. Naglinis ang bahay. And Di ba? dahil- Nagwalis, Yes. ano ba yun? Yung mga vacuum cleaner, yung mga ganun tipo, nagmow, ano ba yun? Nagmow Yung ng sa lawn. damo, yan, mga Oo, ganun tipo. yikes, Lumipad sa ere yung virus. Nalanghap Nalanghap. ng taong naglinis. O nakabasta na, sasakay na sa cruise ship. Yes. Tumampa doon. Pagdating doon, habang umiikot, nagkaroon ng trangkaso like. Flu-like pa rin. Yes. Flu-like pa rin ang manifestations. Hanggang sa iyon na nga po, namatay doon sa loob ng And confined pa po kasi. yeah, di yung ba? iba Ang po ibang na-expose, spaces yung dyan, ibang oo. na-expose po kasi, kinakailangan pong ilabas at i-confine, i-isolate po kaagad. Diba? So yun yung mga scenario, yun yung mga nakakatakot kasi pagka nakapuslit ito na walang lagnat yung pasyente, up and about, di ba? Yung pala nag-incubate lang pala yung pasyente at nag-manifest dito Ayun na. Oho. sa loob ng Pilipinas. No? Yan, So, oho. yun ang mahirap. Meron po ba dapat tayong ikabahala, tayong mga Pilipino, lalo na po na yung mga madalas magbiyahe, o kahit na hindi nagbabiyahe, pero may mga kapitbahay o mga kamag-anak na nanggaling sa ibang bansa. Yan, gusto natin sabihin sa ating mga kababayan na hindi talaga ganun din kasimple. Travel medicine. No, yung travel medicine po. Hindi po talaga biro yan. Kaya you have to be, pag ikaw ililipad, dapat may bakuna ka. Through flu vaccine, pneumonia vaccine, yung mga ganun tipo. COVID vaccine, kasi andyan pa rin ang COVID andito pa rin ang COVID. Yes. Di ba yung mga ganun tipo? So, dapat talaga, malakas ang resistensya mo. Kung ikaw ay may diabetes, meron kong hypertension, huwag mo kalimutan yung gamot mo. So, yung mga ganun tipo. Kinakailangan lang siguro talaga yung border control. Yes. Border Mas control mahigpit natin. ang border control. Maging mahigpit. Saan po kayo galing? Oo. Maganda mahigpit, no? Yung kailangan maging mahigpit talaga tayo. At yung syempre yung mga, 'di ba, pag naglalakad ka sa airport kayo, may thermometer na parang para makita kung sino yung mainit. Yung mga ganon. So, kinakailangan paigtingin lang talaga yung ating pong mga protocols na ganyan. Okay. Tatalakayin natin ang iba pang infectious diseases, lalo na po ngayong matinding init ng panahon at in a while din po dahil malapit na rin ng tag-ulan. Sa panahon naman ng tag-ulan, sa pagbabalik po yan ng In Person.
Nagbabalik po ang in-person at kasama natin ngayong gabi si Dr. Ray Salinel Jr. Okay, so Dr. Ray, sa kasalukuyan po, ano ang pinakakaraniwang infectious diseases na dapat bantayan nating mga Pilipino, lalo na po ngayong panahon ng tag-init? Tag-init, siyempre ipasok na natin yung programa ng Department of Health tungkol dyan, 5 S. Okay. Okay? Number 1, sore eyes. Aha. Okay, sore eyes po. Okay. Number 2 po, skin diseases. Di ba? Mga bulutong, hadhad, Bungang araw. fungal infection, bungang araw, sunburn. Yes. Di ba? Yung mga ganti po. Number 3, sakmal ng aso. Ay. Rabies. Mas mataas po ang kaso ng rabies po. Siguro nainitan din ko siguro yung pusa saka yung aso. Kaya nangangagat talaga sila. No? Stroke, heat stroke. That's true po. Di ba? Ito yung programa ng, not to mention also the gastroenteritis. So, pasintabi po sa kumakain po, ha? Okay. Suka, tae. Gastroenteritis po. No? Yan po yung 5 S ng Department of Health. Ito po yung number 1, bakit ba may gastroenteritis? Madali ka mapanisan ng pagkain eh. Di ba? Tumutubo ka agad yung bakterya sa mga pagkain mo. Lalo na kung sa karinderya, medyo po pangatlong beses ininit, yung mga ganun tipo, nagka-thrive yung po mga bakterya po doon. Ang mga bata, gusto kasi lagi nasa laruan, nasa labas. Okay, bungang araw, okay, sunburn, okay, gusto lang nasa beach or nasa resort, ganyan. Maraming outdoor activities wherein nagyayakapan, naghahawakan ng kamay. So, yung sore eyes, no? Yung mga ganun tipo. Not to mention also the fact also bulutong tubig. Okay, meron din manaka-naka mga tigdas na pwede pong mauso. So ito yung mga sakit na kailangan bantayan natin sa tag-araw. Kapag mainit ang panahon, ano po, tulad ng sinabi niyo nga po, yung food poisoning because people do Yes. not siguro take care of the food. Yung pag-iingat sa Oo. pagliligpit din ng pagkain, maybe hindi masyadong... Masyadong ano kasi hindi ganun kasimpleng food poisoning. Babalikan mo lahat from the farm to the kitchen. Ay, From the farm mahabang to the kitchen. ano yun. Number 1, from the farm. Remember, ang ginagamit nating fertilizers sa mga gulay, ay manures. Oo, yan. Manures. Di ba? Okay? Organic. Organic. Di ba? Yung mga tipo. Dinala mo ngayon sa kitchen. Hindi, siguro sa palengke muna. Palengke muna. Palengke muna. Nabili ka. So, hindi ka marunong tumingin na sariwa at hindi sariwa. Yung mga ganun. Pangatlong beses kinatay na baboy, manok, Ay. everything. Di ba? Pagdating sa kitchen, okay, niluto mo, kaso nga lang, isa lang ang kutsilyo mo at ang iyo pong chopping board para sa gulay, isda, Sa chicken. nag-cross-contamination na. Ayay, Nag-cross-contamination na. So, dapat Okay? i-segregate Ang dami. pala yan. Dapat talaga. Dapat may separate kang kutsilyo sa baboy, separate sa manok, separate sa isda, separate sa beef. Yung mga ganun tipo. Otherwise, o kaya masipag kang maghugas ng Maya't kutsilyo, maya, oo. saka maghugas ng chopping chopping board. board, oo. Di ba? Kasi nga, magkaka-cross-contamination na. Alam, people don't know that. Alam Hindi, niyo to. oo, We don't hindi do siguro, that eh. hindi masyado na napapansin Hindi tayo yung mga conscious, ganon. oo. Okay, number 4, pagluluto, hilaw ang pagluto mo. Kaya nga very common po yung mga nasisira yung tiyan. Pagka yung hilaw, ingat kayo sa mga kilawin. Yung mga ganun tipo, no? Not well cooked. Hindi po ba Okay. yung vinegar paraan na para Acid ma-disinfect? yun, pero Oo. not enough to kill the bacteria and the parasite and the virus. Yung mga ganun tipo, di ba? Number 4, sige, kinain mo na, may natira. May natira. Okay. Paano mo siya ngayon tinago at ilagay sa refrigerator? Ano ginamit mong lalagyan? Okay, Malinis pinagpawisan, hindi malinis yung mga microwavable, pati yung storage. So lahat yan, titingnan mo. Okay? Every step of the way, With merong every step, possibility. posible magkaroon ng food poisoning. Walang poison. Oo. Pero dahil po doon sa mga may mga part doon na pwedeng hindi mo nakita, okay, pwede doong mag-umpisa yung pong pagsira ng tiyan ng pasyente. Oo, dahil pwedeng tubuan ng bakterya, ganon. Okay. You mentioned parasites, yun yung mga bulate, hindi ba? Mga Sorry, ganyan. Opo. Sabi ko nga, di ba, kung saan nakatanim yung mga mustasa, yung mga kamatis, sibuyas, yung mga talong, ang mga manures ginagamit para pampataba ng lupa, hindi mo masyado nahugasan. Oo. So, andan yung mga egg na mga
mga bulati. How common is ano po, itong mga worm Well, infestation? siguro hindi lang kasi masyado nare-report. Hindi masyado kasi And nare-report usually mga ito. bata, di ba, when they play sa labas, Oo. walang tsinelas, walang sapatos, Oo. nagpapaa. Hindi nare-report Madali rin kasi po yung mga ganyan no? Oo. ano? Hindi naman parang hindi yan kasama sa mga notifiable diseases na meron ang DOH po, yung mga ganung tipo. Tapos at the same time, na media lamang, for example, isang graduation party, naghain ka ng spaghetti, yung pala 6 na oras na pala nakaimbak yung spaghetti, pinakain mo sa mga ganon, yung mga ganon tipo, di ba? So depende sa kalinisan, depende sa pagluluto, depende kung gaano ka fresh yung ingredients mo, yung worker around the kitchen. Yes, how clean, How sanitary clean, practice nila. diba? Yeah. So maraming tayong pag-uusapan pagdating sa food poisoning. Okay, interesado lang po ako dun sa mga bulate, because yung mga bata, they don't know naman these things, di ba? Ano po yung symptoms? Yung mga lumalaki ang tiyan, yung may nangangati? Depende. Yung iba, Paano ba yan? binangangayayat, walang ganang kumain, yung iba lumalaki ang tiyan, yung iba, marami kasi Iba-ibang klase ng klaseng- bulati eh. oo, may pinworm, roundworm. may hookworm, merong, di ba, may mga roundworms, yung mga ganun, depende, di ba? So, yung iba lumalaki yung tiyan, yung iba naman po nag-LBM, yung iba may dugo na yung dumi, yung iba nangangayayat, yung iba walang ganong kumain, yung mga ganun tipo. Stunted ang growth, kasi yung pala may nag-alaga sa tiyan. So, depende. Ano yung initial po? Dapat purgahin ng bata? Yeah, kaya nga may programa may programa ang DepEd na binibigyan ng pampurga ang mga grade 1 students no sa mga publikong I don't know lang kung sa private ganun din. Diba yung mga ganun tipo. So marami talaga mga health issues tayo na kinakailangan talaga bantayan din talaga natin. Ano ba bantayan nating sakit sa tag-ulan? Wild. W-I-L-D. Ano? Waterborne diseases, Yes. mga maruming, yan, di ba? Waterborne diseases, yan. Marami na naman kaso ng LBM na naman dyan. Cholera. O kaya pag throw up, yung mga tipo. Influenza, trangkaso. Leptospirosis, Yes. dengue. Ayan. W-I-L-D, wild. No? So para maalala ng ating mga televiewers na yan pala dapat bantayan ngayong tag-ulan. Ingat-ingat po tayo. Alright, at sa aming pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang paghahanda ng ating bansa laban sa mga nakakahawang sakit, mga banta pa rin po sa mga kalusugan po ng ating pong mga kababayan sa pagpapatuloy pa rin ng in-person. Nagpapatuloy po ang in-person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Dr. Ray Salinel Jr. Okay, so Dr. Ray, sa panahon po na merong ng re-emerging, no? Sabi niyo nga, matagal na nandyan, pero parang nagpakilala muli itong mga virus na ito at nagkakaroon nga po ng mga global outbreaks. Gaano po kaya tayo kahanda, tayo as a country, na rumesponde po sa mga infectious diseases ngayon? Well, siguro we have learned about the COVID. Alam na natin yan. Okay? Kayang-kaya na natin. And also, since the virus itong COVID, mukhang ganun din gagawin natin ulit dito sa paghahanda natin for Ebola virus and the hantavirus natin. Okay? Andiyan na siguro siyempre yung, sabi ko nga, border control, okay, pantalan, airport, lahat na po. Travel medicine, pag-aralan natin. Yung tourism, okay? Yung pang mga PPE, yung mga PPE natin, mask, alcohol, frequent hand washing. Importante po ang frequent, kailangan laging malinis ang kamay. Okay? So, well, huwag natin kalimutan na palakasin din natin ang ating immune system. No? Kasi at the end of the day, yung sarili mo, yung immune system mo ang lalaban sa mga virus, sa mga bacteria. So, at the same time, ang ating gobyerno naman po, andiyan yung universal healthcare, pagpaprepara, natin po na paigtingin palalo ang kalusugan
ng bawat Pilipino, nakahanda naman tayo siguro. Nakahanda tayo pagdating sa ganyan. Ano pa nakikita niyong dapat palakasin? Because of course, isa sa mga problema po natin, like sometimes yung mga nurses natin marami magagaling. Pero parang stepping stone na lang po yung ating yung practice nila dito sa Pilipinas because their parang end goal is to work abroad. And ang nangyayari po diyan, 'di ba? Parang nauubusan din tayo. Or anong nakita niyo sa dalawang ospital po na pinagtatrabaho? Well, kasi ako, scholar ako ng City of Manila. Yes. I graduated from Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine 33 years ago. Sabay compute, okay. Di ba? Pero, well, ako talaga kasabi ko, I want to pay back. Gusto ko ibalik sa City of Manila yung opportunity na ito dahil sila nagpaaral sa akin. Okay, hindi ako umalis. Ayoko umalis. No? So hindi ko alam kung paano natin iano sa ating mga kababayan, ng mga nurses, mga doctors, yung patriotism. No? Na magsilbi ka muna dito sa Pilipinas bago ka sana umalis, okay? Para maging training ground mo muna ito. Okay, bago ka umalis. Kaso syempre, you want to earn a greener pasture, di ba? Yes, of course. Na medyo, alam naman natin talaga, medyo mababa rin ng Hindi na mapigilan mababa din. talaga yung ating pong di ba? So, aasa lang talaga tayo doon sa mga kababayan po natin, mga working force natin na talaga pong ang puso na nandito sa Pilipinas. Hindi rin kasi biro kasi yung political situations, economic situations natin. So marami tayong consider kasi sa mga ganyan. Pero sa tingin niyo hindi naman po tayo napipilay dahil po dito sa brain drain or yung pag-alis po ng mga medical practitioners, mga experts natin? Well, sabi ko nga noon, ang suggestion ko noon was sana marami pa magtayo ng College of Medicine at marami maging scholars More at ilagay, scholar ka, paaralin ka ng city government ng 4 na taon, ang kapalit niyan, magsisilbi ka ng 4 na taon. Wala kang biniyaran magsisilbi ka ng 4 na taon. Payback mo rin. Payback. Oo. Yung mga ganun tipo. So, I don't know kung paano nila gagawin yon. Pero kasi kami, ganun kami nung time namin. Sana nga po, mas dumami pa ho yung mga may puso talaga na magsilbi muna dito sa bansa natin. Kasi nga, alam naman po natin, yung tiwala at pagmamalaki ng ibang bansa sa atin na grabe, Ganun na lang napakasipag kalaki. natin, napaka-compassionate natin, napaka-resilient natin, mga ganun tipo. Pero sana iparamdam din na muna natin sa ating mga kababayan, yung mga ganun. Kaso nga sabi ko nga kanina, political situations, economic situations, talagang hindi natin maiaalis, hindi natin masisisi mga kababayan natin kung ba't sila umaalis. Okay. Paano po natutulungan ng mga ospital at ng healthcare workers ang mga komunidad sa pag-iwas sa mga posibleng outbreak? Meron po ba tayong initiatives? Well, ako, pagyayabang ko na, ako po ang chairman ng Public Health Unit ng bagong ospital ng Maynila. Okay? Tatlo ang arms. One is health education promotion. Okay. Kinakailangan mag-educate ka tayo sa community. Ang sabi ng mga expert, para daw kumonte ang tumakbo sa ospital para magpatingin, Yes. turuan mo ng preventive measures. Yes, opo. Kailangan mag-lecture ka dyan, mag-orient ka dyan, mag-seminar ka dyan, mag-conference ka dyan. Ituro mo sa mga community mo, ano ang dapat mong gawin? May high blood ka, may diabetes ka, may ganito ka, ito, magpabakuna ka. I-lecture mo. Health education promotion. So may outreach po May outreach. kayo. Ganyan Oo. po. Ganun po ang ginagawa ko bilang chairman sa bagong ospital ng Maynila. Number two arm is yung tinatawag disease surveillance. Inaalam namin, Doc, inire-report sa akin ng aking disease surveillance officer, Sir, medyo dumadami po ang dengue po sa barangay 1, 2, 3, 4. Oy. I-inform nyo kagad ng barangay captain. Gumawa sila ng programa para mapigilang dumami ang mga lamok dyan. Yan. Oo. Ganon. May This is surveillance. Yeah. Okay? Third arm is navigation referral. No? Yung mga kababayan po natin na kinakailangan pa na mas maigting pang medical services, kung di namin kaya, ililipat namin, kami ang makikipag-ugnayan sa ibang ospital. Yes. Oo, ayaw natin mawala si Pedro na sumakay ka ng tricycle dyan, lumipat ka sa kabilang ospital. Hindi na pwede yun.
kinakailangan i-guide natin, tulungan natin si Juan de la Cruz. Usually si Pedro at si Juan, kapag may crisis, talagang hilong-talilong na Ilong-talilong yan. talaga. So, kawawa naman sila, palipat-lipat paano Totoo po, yan. because time is of the essence, hindi ba? Yes, totoo Oo, yun. delikado. May sakit pa nga kung saan pa pinapunta. Yung mga tipo. Madalas po sa ating bansa, lalo na po dito sa NCR, pati po sa mga congested areas natin, paano po nakakatulong, ito balikan natin, ang bakuna? Because there was a point when moms, Naging controversial. ayaw po ng mga nanay na magpabakuna sa anak nila. Sama na rin natin ang malinis na kapaligiran. Siyempre po, cleanliness at yung pong personal hygiene din po ng isang tao. Okay. Number one, alam niyo po mga kaibigan, kung meron pong isang discovery sa larangan ng medisina na nakasagip sa milyong-milyong buhay sa buong mundo, bakuna. Imagine mo kung walang bakuna for tetanus, walang bakuna for diphtheria, walang bakuna for measles, walang bakuna for ganito, walang bakuna for COVID, walang bakuna for ano. Siguro kalahati ng mundo face out. So yung mga anti-vaxxers po, anong mensahe niyo sa kanila? Yun Because nga lang di ba po nagkaroon ng talaga. ganyang scare? Hindi ko din naman natin sila masisisi, hindi sila maano, pero gusto natin sabihin, malaki din po ang naiambag ng vaccination, immunization sa buong mundo. Kasi isa po ito sa pinakamagandang discovery na nagkaroon po sa buong mundo, sa larangan ng medisina po, yung vaccination. Especially Now, those, sorry Doc, with long clinical studies, yung talagang ay, tried and oo. proven, like polio vaccine. Oo, yes, di ba? Diba? Oh, alam mo, kaya lang tayo medyo parang nagkaroon tayo ng konting diskusyon dahil dito sa COVID vaccine, di ba? Kasi nga, sa pagkakaalam ko, sa pagbabasa ko, ang pinakamaikling period na pinag-aralan isang bakuna, beke. 16 years, 18 years. But- Bago sila nailabas yan, Oo, na for itong bakuna ito commercial use. nakatulong. Oo. Kaso, nasa pandemya ka. Oo nga. Nasa pandemya Hindi mo ka. maintay yun. Kung intay mo 15 years para maglabas ka, patay na ang kalahati Tepok ng ng mundo. lahat. Oo nga. Di ba? Kaya naman, hindi ko rin masisisi talaga yung mga kababayan po natin tungkol sa mga saloobin na pagdating sa ganyan. Pero yung gusto ko lang sabihin po, malaki po na iambag din po ng vaccination, mga bakuna na yan para po sa kalusugan ng mga tao. Now, kalinisan ng kapaligiran, Yes. karami, leptospirosis, ba't ka magkakaroon ng leptospirosis? Kung hindi naman nagbabaha dyan, ba't ka matatakot? Kaso nagbaha kasi ang mga imbornal mo, Ay, barado. Barado. Oo. di ba? Hindi ka naglilinis sa kapaligiran, marami kang lamok, marami kang mga mababait, yung mga ganun. Kasi hindi ka naglilinis sa So, kapaligiran cleanliness mo. talaga. So, cleanliness talaga importante. Marami tayong mga aspeto talaga na kailangan tingnan natin pagdating po sa mga bagay-bagay, pagdating po sa Personal hygiene. Oo, napaka-importante. Obvious ba? Napaka-importante po talaga Hindi ka na pwede maging malinis ka dugyot-dugyot sa sa sarili ka. sarili mo. Hello. Bakit ka lagi nagkakaroon ng hadhad? Bakit ka lagi nagkakaroon ng buluto? Bakit ka Naliligo nagkakaroon ka ba lagi ng ng, sapat? ng pigsa? Kasi hindi ka naman naglilinis. Yun. Bakit ka lagi nagkakaroon ng gingivitis, ng iyong laging namamaga ang mukha mo dahil sa mga bulok-bulok mong ngipin, hindi ka nagtutoothbrush. Yung mga tipo. So marami tayo. Kailangan talaga turuan natin na maging hygienic ang bawat isa sa atin. Kaya nga po yung hand washing, lahat yan, importante po yung hand washing na yan. Frequent hand washing. Okay. At sa huling bahagi, marami pa tayong pahabol na mga tanong na hihilingin mula po sa ating pong panauhin Dr. Ray Salinel Jr. para sa ating mga Pilipino sa pagbabalik po ng In Person. Nagbabalik po in person para sa huling bahagi po ng ating programa. Kasama pa rin si Dr. Ray Salinel Jr. If you notice, Dr. Ray, talagang we've pretty much concentrated on infectious diseases. Although talaga ang daming mga health challenges sa ating buhay ngayon. Okay, kung pupuntahan lang po natin, TB is also an infectious disease, Yes, right? oo. And it has Una not nakilala ang Pilipinas sa TB. una tayong nakilala as TB, but it has pretty been wiped out from the face of the earth, except sa Pilipinas, hindi naman. Kasi nga, di ba, pag kami nagka-TB sa USA, unang hinahanap, Talagang sino DH mo? Sino ano mo? Ayan, oo. Galing ba yung Di ba? Pilipinas? Oo. Yung mga tipo, mga third world country daw. Oo.
Yung mga ganun But how are tipo, we di ba? doing po in terms of TB? Oo, napakaganda ng programa ng Pilipinas pagdating po sa tuberculosis and we're doing our job. Yung ating po mga officers ay talaga namang grabe din po talaga ang ating programa when it comes to tuberculosis. Ang gusto talaga natin na mawala talaga kahit mapababa talaga natin ng halos insignificant Oh, yung mga ganyan. pero sa mga kabataan like in babies, ano po, yung mga primary complex, is that the Yan, form of TB rin, di ba? dapat bigyan din ng pansin din yan, okay? Para po hindi na po kumalat or dumami pa yung mga kaso ng mga tuberculosis sa atin po. So, siguro next time, no? Yes, Pag-usapan natin na mas masusi yan. Yan. Ito pa, Oo. yung flesh-eating Eating bacteria, bacteria. necrotizing fasciitis, Ano di ba? yun? What Yung does mga it do? bakteryang yan, mga kung anong mga staphylococcus, streptococcus na mga kumakain ng mga laman, kaya ang pasyente napuputulan kagad ng paa. Sandali, you putol don't ng have to have binti. diabetes to be able Hindi na naman. hindi gumagaling. Hindi, O hindi naman. Oo. Hindi mo kinakailangan maging diabetiko ka para magkaroon ka ng ganyan. Bakit gano'n? Ano yung flesh-eating bacteria na? What can you take to address Oh, that? imagine mo ha, parang Antibiotics? in a matter of hours, nabubulok na yung Ha? Hours? hours lang. Goodness. Nabubulok na kaagad yung ano Saan mo. Kasi nga galing yun? flesh-eating bacteria. Ibang klase yung mga bacteria yan talaga na kumakain. Are they resistant to antibiotics or can you treat them? Yan. Oo. Ano po? Di ba? Kasi isang issue yan. Isang issue yan kasi sa panahon na ito, bilang infectious, di ba? Yung antimicrobial resistance, no? Yung ating po mga ganyan. Na dahil nga sa ginagawa rin natin mga Pinoy, di ba? Bibili ng amoxicillin sa nang walang reseta. Ayan, Alam mo yung mga ganun So, tipo? nasasanay- Nagsa-self-medicate, yung mga ganun tipo. So, itong mga superbugs na ito, hindi na natin matalo. Wala na kami maibigay ng antibiotics. Di ba? Parang Yung na, mga- nasanay na siya sa mga resistant antibiotic. na. Resistant. So yan ang mga magandang pag-usapan next time, na mas malawakan pa, Oo At the same nga. time, syempre, kasi ako po ay diplomate and fellow ng Philippine Academy of Family Physician. Yung infectious ko is my subspecialty. Pero ako ay diplomate and fellow ng Philippine Academy of Family Physicians. So, we are 6-star doctors, di ba? We can be researchers, we can be speaker, we can be educator, we can be as clinicians, ganun. So, sabi ko nga po, pwede natin pag-usapan yung mga non-infectious din, no? Yung mga sakit sa puso, hypertension, diabetes, mga non-healing wounds, pwede nating pag-usapan yan. Why are there wounds that do not heal? Wala naman pong diabetes ang isang pasyente. Why? May mga vascular disease, mga Dahil sa vascular problems. Yan yung mga vascular Ah. problems na yan, di ba? It will take a while It will pa. take a while, okay? Meron tayong tinatawag na because of cigarette smoking, yung mga Borger's disease, Raynaud's phenomenon, maraming sakit yan. Dahil yung mga vascular, yung ugat mo ay Yes. palpak na. Constricted or Yes, barado. because of the epekto ng sobrang paggamit ng Oo, before. Oh, oo. yes. Kasi kung minsan, maybe you stop smoking na, pero yung effect nun sa Yung mga effect nun sa noong unang panahon, nag-accumulate andun na pala. Okay. Marami. Ang daming karamdaman sa panahon na to na dapat talaga ingatan natin na ating sarili. We should be mindful Yes. of these diseases. Sabi ng mga eksperto, dapat daw, ako ina-advise ko sa mga pasyente ko, kailan ang birthday mo? Kailan ang birthday mo? Huwag mo na sabihin yung year. Huwag mo na sabihin yung year. February 26, I'm Pisces. Pisces ka, my sister is February 24. February 26 po, ang sinasabi ko sa pasyente ko, Okay. mag-ipon ka ng 10 peso a day. Okay. From your birthday, mag-ipon ka 10 peso a day, every day until 365 days. Okay. For another birthday mo, makakaipon ka ng 3,650 pesos. A year. Di ba? Yes. Yung 3,650 pesos na yan, pag pumunta ka sa isang kilalang laboratorio, kukuha ka ng package na may CBC, may urine, may sugar, may cholesterol, may uric acid, may ECG, may ultrasound, may x-ray, may ECG. Malalaman mo na sakit mo. Ayun. So mahalaga. Maagapan mo na. Mahalaga ang Maalagaan magpa-blood mo chem na. regularly. Diba? Hindi mo kinakailangan magkasakit ka muna bago ka tumakbo sa doktor. Dapat preventive. Ang importante, preventive. Kasi mas tipid yun. Mas makakamura ka sa preventive kaysa sa curative. Yes. Unahan mo na. Gawin yung birthday gift sa sarili mo. Yes. Okay. Bukod po dyan, ano pa ang simple at epektibong habit, no, na dapat po natin sa mga gawin kabataan ngayon, araw-araw? talagang alam natin, hindi mo mapapansin, napansin mo ba, ang dami ng bata nakasalamin. Oo nga. Dahil ba Di sa ba? gadgets? Ayan, yung bawasan mo ang screening time. Ba't kayong dalawa lang salamin? Ha?
Nag-email naman ako. Oo. Pagka malayo, nababasa ko pa. Pero pag malapit na, ayan na. Okay. Pag pupirma na ako ng cheque, kailangan ko nakasalamin na. Okay, sige. Ganun tipo. Yun nga, Oo. screening time, bawasan natin. Too much screen Tayo time. ang guardians, tayo ang magulang, kinakailangan turuan natin yung ating mga anak. Otherwise talaga magkakaproblema talaga mga bata ngayon. Not to mention also the mental health effect At saka ng yung- mga gadgets na yan. Mga bata ngayon, talagang They're iiyak addicted. yan pag wala, Oo. hindi mo binigyan ng And there are certain ages, di ba? Meron dapat edad na appropriate o angkop ang totoo paggamit yun. ng So, gadget. kinakailangan no? siguro, yun yung mga aspeto, mga habits na kinakailangan pag-aralan natin mabuti, tingnan natin mabuti. Nakakatuwa. Gusto ko sabihin sa DepEd, ibalik mo yung larong Pinoy. Sa DepEd, larong Pinoy. Di ba nung time natin, Piko. tumbang preso, Tumbang piko, preso, oo. patintero, di ba? Yes, oo Pag nga. uwi mo from the school, maglalaro muna kayo sa harap ng bahay, Oo ganun-ganun. nga, Talagang kahit na pagpapawisan ka. May mga Ngayon, konting hindi galos eh. dyan, Ang okay mga bata lang. ngayon, pag uwi, cellphone, Gadget tablet, agad. laptop, and everything. Yes, Kaya dumadami ang mga diabetes in the young, dumadami mga childhood obesity. Pati ADHD. Yes, yung mga ganun related tipo. din, So, okay. ang dami. Sobrang dami talaga. Dok, ano pa ang payo pa rin sa mga magulang? Ano pa rin ang dapat nilang ituro sa mga bata tungkol naman sa healthcare habits? It should be coming from the parents. Anong dapat Dapat nila maging ituro? model. Dapat The maging parents model. should show I remember good when examples. I introduced mga gulay sa pamangkin ko, Tito, ano yan? Damo? Hindi Hindi nila marunong alam. kumain ng gulay. Nako. Di ba? So it should be coming from us. Tayo maging model na ipakita natin na kumakain tayo ng gulay, kumakain tayo ng nutritious food, na hindi pwedeng puro fast food na lang, yung mga ganun tipo. Hindi tayo pwedeng umasa sa vitamins lang. Nabibili, alam mo yon, kinakailangan. Kasi nung time natin, Dapat di ba? natural Talaga food. nagluluto si nanay ng pinakbet, ng kare-kare, mga ganun tipo, si tinolang manok and everything. So kailangan siguro, kung maibabalik lang natin yung mga ganung klaseng pamumuhay ulit, no? Para sa mga kabataan. Pag nakita ng mga bata na, talaga, yung mga ganun tipo. I advise my nephews and my nieces, my kapatid, pag time ng kainan, baba ang cellphone. Walang magsa-cellphone. Tama. Kumain ka. Yun. Ganun eh. You really have to instill and, you have to... May konting disiplina rin. konting disiplina sa mga ano. And we have to teach by example. Oo, Diba? yan. Magpa-araw ka tuwing umaga. Hanapin mo si Haring Araw. Magpa-araw ka vitamin D. Vitamin D, di ba? Number 2, that's for the bone, for the teeth, for the heart, and everything. At ito lamang pong Haring Araw, sinag ng araw sa umaga, ang siya pong natural antibiotic. Ayan. Kailangan Natural antibiotic Sige yan. na. Kaya Madaming tuwing umaga, magagawa. hanapin mo ang Haring Araw hanggang 9:30. Okay, huminga ka na malalim, 3-10. Ganyan, para ma-energize yung heart mo, mag-circulate yung ano mo. So, yan yung mga simple lang eh. Inom ka na maraming water. And doable. Very doable. Yes, uminom ka na maraming water. Gamitin mo, gadget technology-wise, gamitin mo ang cellphone mo para magbilang ng steps. 10,000 steps a day. Yes, oo nga. Di ba? May mga apps na para Oo, dyan. may mga apps na ngayon. Gamitin mo yan to your advantage. Hindi puro ka lang Messenger, puro ka lang Instagram, puro ka lang ano. Gamitin mo for your health. Yung mga ganun tipo. Di ba? Pwede ka magpa-BP dyan. Di ba? Mga ganun tipo. Tama. Marami, di ba? At bilang panghuli, Doc Ray, ano po ang inyong mensahe para sa ating po mga kababayan para manatiling malusog at ligtas sa panahon ng matinding init at nakakahawang mga sakit? Ako lagi ko sinabi yan, alam ni Direk yan. An ounce of prevention is better than a pound of cure. It's an old cliche pero napakalaki po ng epekto niyan, di ba? If the symptoms persist, Consult your doctor. consult your doctor. Di ba? Huwag niyo na ho kasi yung pag walang bahala. Huwag niyo hintayin lumala pa yung sitwasyon sa kayo tatakbo sa doktor. Pag may naramdaman kayong kakaiba, there's something wrong, kakaiba ito, wala ito dati, punta na kaagad kayo sa doktor po. Lahat po ng health centers po, libre po ang konsultasyon. Primary health care, libre po lahat po. No? Hindi kayo kinakailangan magpunta sa mga posh na clinic para lang magpa-check up. Andiyan lang po, abot kamay na po ninyo. Nasa community nyo lang po. May mga family physicians dyan na makakatulong po sa inyo. Yun lamang po. At syempre, itong ganitong klase po mga format, no? Yung mga health shows, dapat siguro maraming ganitong klaseng shows para na-educate yung mga kababayan natin.
Maraming salamat, Dr. Ray, sa inyo pong oras na binigay sa amin. Mga mahalagang paliwanag at ang mga practical na payo upang mas maprotektahan po ang mga kababayan natin, maprotektahan ang kanilang kalusugan sa harap po ng nakakahawang sakit at ito nga po matinding init ng panahon at ang paparating na tag-ulan. Muli atin po nakasama ngayong gabi ang infectious diseases expert Dr. Ray Salinel Jr. Salamat po. Tonight's conversation reminds us that good health begins with awareness, prevention, and responsible action. When we stay informed, when we take care of ourselves, and when we look out for one another, we build stronger, healthier communities. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you, Doc. Thank you.